Malapit nang matapos ang summer dito sa Italy at ito ang best harvest season para sa mga kamatis. Alam niyo ba na ang tomato sauce ay isa sa main kitchen staple dito sa Italia? Karaniwang ginagamit ito sa kanilang mga recipes. Magandang araw! For today's video, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step process kung paano kami gumawa ng tomato sauce. Every year ay gumagawa kami nito ng maramihang supply. Nagtatagal ito ng 1 to 2 years, minsan lumalagpas pa. Higit sa 200 kilong kamatis ang gagamitin namin ngayon. Hindi kami nakapagtanim ngayong season kaya bumili lang kami. 10 kahon yung in-order namin at ang isang kahon ay nagkakahalaga ng 18 euros. Nasa 20 to 22 kilos naman kada isang kahon. Rio Grande ang variety na nakasanayan na namin gamitin. Mild lang ang kanyang pagkatamis na may konting-konting asim. First step, syempre hugasan muna ang mga kamatis. 3 beses namin itong binabanlawan. Sa unang banlaw yung pinaka-quality control kumbaga. Dito, isa-isang chinecheck kung may bulok or lamog. Hindi sila basta-basta nagtatapon ng pagkain dito. Dahil tatapyasin lang nila yung bulok na part kung meron man. Mahalagang family tradition ito ng mga Italyano. Ang kanilang nakagisnan ay pinapasa from one generation to another. Kaya kung makikita nyo, pati mga bata, ini-involve na sila sa ganitong activity. Sooner or later, sila naman ang magpapasa ng tradisyon sa kanilang mga pamilya. Dito nga pala kami gumagawa sa aming garden. Kaya yung tubig na pinagbanlawan ng mga kamatis ay ginagamit naming pandilig sa mga halaman. Hindi lang yan, mamaya makikita nyo kung paano namin gamitin yung mga scraps. Talagang walang masasayang. Marami-rami na rin kami nahugasan ng mga kamatis, kaya pwede nang simulan ang pagpapakulo nito. 2 malaking kaldero ang aming gagamitin. Saglit pa lang kami nagtatrabaho pero panay-panay na ang break time ng mga tauhan naming bulilit. Nagsimula na kaming magpakulo ng mga kamatis. Siya nga pala, different families have different ways of making their own tomato sauce. Sa aming pamilya, pinakulo ang kamatis lang ang tanging sangkap, wala nang iba pa. Nagdadagdag lang kami ng pampalasa kagaya ng herbs and spices kapag magluluto na kami ng mismong putahe sa aming kusina. Kapag kumulo na ang mga kamatis at medyo nagtuklapan na ang mga balat nito, ay pwede na itong hanguin. Ita-transfer lang muna ito sa aming DIY na strainer. Patutuluin muna ito saglit para mabawasan ang kanyang tubig. Ginagawa ito para mas maging full at thicker ang tomato sauce. Taon-taon ay nag-iipon kami ng mga beer bottles at iba't ibang uri ng garapon. Few days bago kami gumawa ng mga tomato sauce ay pine-prepare muna namin itong mga bote. Hinuhugasan namin yung mabuti at sinasabon din. Pagkatapos ay pinapakulon din namin for about 20 minutes to ensure proper sterilization. After namin patuluin yung mga kamatis ay lalagay na siya dito sa tomato press machine. Ito yung nagpa-process ng mismong tomato sauce. Ine-extract nito yung pulp at juice na lumalabas dito sa right side, habang dinidiscard naman nito ang mga balat at seeds sa left side. After ng unang piga ay ibabalik pa namin sa machine yung mga balat na yan dahil may mga katas ka pang makukuha dyan. After ng pangalawang piga ay ilalagay na namin yung mga balat at buto dito sa trash bag. Iipunin namin yan kasama ng mga kamatis na na-reject kanina. Kukuhanin yan ng kapitbahay namin na may farm at ipapakain sa mga alaga niyang hayop. Tignan nyo kung gaano kaganda yung quality ng aming tomato sauce. Napaka-thick at very natural, walang halong kemikal. After namin magawa yung tomato sauce ay lilipat na namin ito sa mga bote. DIY lang ng aking father-in-law yung aming imbudo. Ganito yung itsura nila pag nailagay na sa mga bote. Next naman ay isa-isang tatakpan ng mga bote. Kailangan mga bagong tansan ang gagamitin mo dito. Sa process na ito ay gumagamit kami ng bottle copper. May magnet dyan at dun mo ilalagay yung tansan. Iro-rotate mo lang yung handle pababa and voila, selyado na ang mga bote. At ganito na yung itsura ng mga bottled tomato sauce. Wait lang, hindi pa tayo tapos. Kailangan papakuluan ulit ang mga bote na yan. Natatandaan niyo ba yung tubig kung saan pinakuluan yung mga kamatis? Pati yung pinagpatakan ng katas nito? Hindi rin namin tinatapon yan. Ililipat namin yan sa mga garapon. Ang tomato water ay ginagamit din nila sa iba't ibang putahe. Grabe talaga sila dito. Halos walang sinasayang, nakakatuwa, nakakabilib, masisinop talaga sila. For the final process ay pakukuluan na ang mga bote at garapon ng tomato sauce pati na rin yung tomato water. Kailangan silang isalansa na mabuti yung talaga nagsisiksikan. Pagkatapos ay papatungan ito ng mga karton at mga bato.
Kailangan itong pakuluan sa loob ng 1 oras. Ito na yung final sterilization process ng mga bote. Makalipas ang 1 oras ay hahayaan lang namin itong lumamig buong magdamag. Napaka-importanting step nito dahil sa cooling down process na ke-create ng vacuum seal. Ito yung way para hindi pasukin ng hangin, tubig, or moisture yung loob ng bote. Sa ganitong paraan ay mape-preserve ng maayos sa mga pagkain at para na rin humaba ang shelf life nito. The next day, pag tuluyan ng lumamig yung mga bote, ay hahanguin na namin ito at ilalagay sa aming bodega. Maayos dapat ang storage, malayo sa direct sunlight para makaiwas sa mga spoilage. Ito pa yung mga natira mula sa ginawa namin last year. Syempre, ubusin muna namin to bago namin gamitin yung mga bagong gawa. Oo nga pala, may mga ginawa rin kaming mini size para sa mga bata. At ganito na yung itsura kapag maayos lang nasalansan yung mga bote. Dito rin namin nilalagay yung mga ginagawa naming iba't ibang klase ng pickles. Next time, ipapakita ko sa inyo kung paano namin gamitin sa mga putahe yung mga nagawa naming tomato sauce. And that's it for today. Salamat sa panonood. Until next vlog. Ciao!